Ituloy po natin yung ating pag-aaral nung nakaraang linggo. At doon po ulit tayo sa Romans chapter 16 sa ating mga Biblia, verse 17 at saka verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay at malakas. Verse 17, ready now, read. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, sa katapatan, sa kabutihan mo sa amin, sa bawat mga kapatiran. Dalain po namin ang pangangaral ng iyong salita. Naway maging hamon po muli sa amin ang mga salita mo na siyang maipahayag. Pagpalaan niyo po ang aming sarili. In Jesus' name, amen and amen. Noong last Sunday ay pinag-aralan po natin ito at ito po ay karugtong ng ating pag-aaral. Ang tema ng ating pag-aaral ay beware from the abusive pastors. Ano po? At last Sunday, una na tinalakay po natin na yung tinatawag nating perverted authority, pang-aabuso sa kapangyarihan. At alam natin si Apostol Pablo, binanggit niya ito sa mga taga-Roma sapagkat darating ang panahon na mangyayari nga yung mga bagay na ito. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, sa Romans chapter 16, verse 17, ngayoy ipinapamanhik ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo, sabi ni Pablo, yaong mga pinanggagalingan ng pagkabahabahagi at ng mga katitusuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, kayo'y magsilayo sa kanila. So sabi po ng Biblia, sa pinagbawalan ni Apostol Pablo, na kung darating ang mga ganitong aral na nakakatisod na, ay kayo ay magsilayo, sabi po ng Biblia, magsilayo sa kanila. So ibig sabihin po, na kapag kayo'y lumayo sa isang simbahan, hindi ho ibig sabihin, lumayo na ka rin sa Panginoon. Tama? Kaya dapat po nating suriin yung kanilang katuruan, kung tama ba, kung naaayon pa ba sa salita ng Diyos yung katuruan na ito. Sapagkat minsan, hindi lahat kasi ng mga nagpapastor ngayon ay nagpapastor na talaga. Dahil karamihan ay makikita natin yung pang-aabuso sa kapangyarihan. At binanggit po natin ito nung nakaraang linggo sa 2 Corinthians chapter 1 verse 24. Atin lang pong i-review yung ating pinag-aralan. 2 Corinthians chapter 1 verse 2 Corinthians chapter 1 verse 24, sabi po ng Biblia, not for that we have dominion over your faith, but are helpers of joy, for by faith ye stand. Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya. So sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga preacher o ang mga mangangaral o ang mga pastor o ang mga elder o ang mga tagapangasiwa ay hindi po dapat bossy. They are not to be bossy leaders. Hindi po dapat sila dominante sa mga kapatiran. But they are helpers of your joy, for by faith ye stand. Kundi kami ay mga tagatulong sa inyong kagalakan, sapagkat sa pananampalataya kayo'y nangagsisi tatag. So yan po yung isa sa mga anong tawag dito, hindi dapat makita sa mga pastor na hindi dapat sila dominante sa pananampalataya.
Sapagkat ang mga mananampalataya, tayo ng mga mananampalataya, iba-iba yung sukat ng ating pananampalataya. Hindi tayo magkakaparehas. Romans chapter 12 verse 3. Tingnan nga po natin yan. Romans chapter 12 verse 3. Romans chapter 12 verse 3. For I say through the grace given unto me, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sabi ni Pablo, to every man that is among you, sa bawat tao sa inyo, not to think of himself more highly than he ought to think. At huwag kayong mag-isip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat siyang isipin. But to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinihagi ng Diyos sa bawat isa. So, ibig sabihin pala, magkakaiba tayo ng sukat ng pananampalataya. Tama? Kaya minsan, huwag nyo nating asahan na karamihan sa mga naipapangaral po rito ay nauunawaan natin. Yung iba, hindi ho natin nauunawaan. Tulad ng doctrine of election. Sa kanila kasi, yung election, doctrine of the devil. Mga kapatid, pero ito po ay katuruan ng Biblia. Naawa lang tayo, baka hindi pa talagang dumating yung panahon ng kanilang pag-unawa para maunawaan nila yung kanilang katuruan. Sapagkat ang Diyos naman po ang siyang may agda ng ating pagkahirang. Siya ang may agda ng ating pagkatao. Siya ang may agda ng ating pananampalataya. Siya ang may agda ng ating buhay. Kahit nga ang kamatayan natin, pag-aagda pa rin ng Diyos. Kahit yung paglilingkod natin sa Diyos lahat, kahit yung pagsisisi, yung pagtanggap, at yung pananampalataya, lahat po yan ay galing sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga, grace. The grace that was given unto me, to every man that is among you. Kaya sabi ni Pablo sa Romans 12, na huwag niyong isipin na mas mataas kayo sa iba, at yung iba ay napakababa lang. Kaya not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Kaya minsan yung pangangaral ay perverted. Yun po ay twisted, o pang-aabuso sa kapangyarihan. Abusive pastors lord over the flock, treating ministry like a dictatorship. Ang leadership, hindi po dapat pagiging diktador. Okay, number 2, review lang po ito para sa iba. Sabi ni Pablo, layuan mo ang mga bagay na ito. Romans chapter 16. Balik po tayo sa Romans chapter 16 verse 17. Sabi po ng Biblia, tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan, kayo'y magsilayo sa kanila. Number 2, puff up pride. Layuan daw natin ang isang manggagawa ng Panginoon kung ito na ay mapagpalalo o mapagmataas. Sabi po ng Biblia. Ang isang lingkod ng Diyos, lalo na sa mga nangangaral, ay hindi po dapat mapagpalalo, hindi po dapat mapagmataas. Yung iba mapagmataas sila dahil ang kanilang mga miyembro daw kuno ay attorney, teacher, iba daw ay engineer. So, parang sinasabi nila na dahil sila ay magaling, nagkaroon sila ng mga ganong miyembro. Alam nyo mga kapatid, hindi naman tinataas dapat ang mga kapatiran na ganon. Sabi po ng Biblia,
Bantayan nyo yung kanyang mga puso, sabi po ng Biblia, lest being lifted up with pride. 1 Timothy 3:6. 1 Timothy chapter 3 verse 6. Everybody read 1 Timothy 3:6. Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Alam nyo, sa paningin ng Panginoon, walang mataas, walang mababa sa atin. Alam nyo kung bakit? Sapagkat pare-parehas lang po tayo na hinirang ng Diyos sa kaligtasan. Magkakaiba nga tayo ng sukat ng pananampalataya. Pero iisa lang ang biyaya na nananalaytay sa atin. Yung biyaya ng Diyos na siyang nagligtas. Yung biyaya ng Diyos na nagbigay ng buhay po sa atin. Yung biyaya ng Diyos na siyang nagbigay ng kalakasan sa atin. Kaya sabi ng Biblia, huwag po tayong mapagpalalo, huwag po tayong mapagmataas, lalo na sa mga material na bagay na siyang ipinagkatiwala po sa atin. Kaya sabi ni Pablo, beware those who glory in the flesh and exalt themselves. Why? Because pride leads them to act as mediators between God and men when only Christ is mediator. Number 3. Una, ang mga bagay na dapat po nating layuan. Layuan natin yung mga bagay na ito, sabi ni Pablo. Perverted authority. Number 2, puff up. Number 3, poison doctrine. Mga nakakalason na aral. Ano itong mga nakakalason na aral? 1 Timothy chapter 6, verse 3 to 5. 1 Timothy chapter 6, verse 3 to 5. If a man teach otherwise, ano ba yung sinasabi rito? Kung ang sinumay nagtuturo ng ibang aral, lalo na sa kaligtasan, lalo na yung pagka-Diyos ng ating Panginoon, even the words of our Lord Jesus Christ, to the doctrine is according to godliness. Alam nyo ba ang salita ng Diyos? Sabi nila, itong salita ng Diyos daw na hawak natin, this Bible is composed of the Word of God. Naniniwala kayo ron? Mali po yun. The Bible is not composed of the Word of God. The Bible is the Word of God. Kasi kung composed of the Word of God, ibig sabihin, may mixture po ito. Oo. Kaya beware sa pagkagamit ng mga salita. Pag sinabi nating, the Bible is the composed of the Word of God, kasi ang kaisipan nila, itong Bible ay partial Word of God. Hindi 100% Word of. Isa yan po sa nakakalason na turo. May nangaral nung nakaraan, ganun yung turo niya. Sabi ko, matanda na ito sa pagpapastor, pero ganun yung kanyang binitawan. The Bible is composed of the Word of God, sabi niya. Sabi ko, hindi ka na makaulit. Kaya kung hindi talaga marunong magsuri ng katotohanan, ay mawawala ka talaga dun sa landas ng katotohanan. Alam niyo yung nagiginto, hindi lahat ng binubungkal niya ay ginto. Ang ginagawa doon, pinapaning nila yan ng maigi. Nung napaning na, nakuha na yung ginto, may sumasama pang mga black cell, may mga buhangin. Ngayon, para ma-purify nila yun, nilalagyan nila yun ng borax. Para ma-separate yung gold at ma-separate yung buhangin, yung dumi. Ang ginagawa nila yun, pinapadaan nila sa apoy, sa blue torch. Hanggang niluluto nila yan, dinadahan-dahan nilang niluluto yan sa blue torch para makikita mo kusang ihiwala yung ginto. At hindi po doon nagsisimula yung kanyang pagiging ginto. Itetest pa yan kung ilan ang purity niya. Kung yan ba ay 585, 750, or 999. So, ibig sabihin po mga kapatid, ganun din sa pagiging Kristiyano po natin. Yung salita ng Diyos, ibinigay po sa atin ito as a love letter
Pero ito po ay pure Word of God. Tingnan nyo sa Psalms chapter 12. Psalms chapter 12. Psalms chapter 12. Verse 6 and 7. Nakita nyo na po, everybody read, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Sabi ng Biblia, na-preserve mo daw ito, iningatan daw po itong salita ng Diyos mula sa lahing ito hanggang magpakailaman, hanggang sa doong huling lahi, hanggang sa last generation, mga kapatid. Pero yung purity po nito, it is like a silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. You know what is number 7 mean? Number 7 mean in the Bible, it means perfect. Mga kapatid, kaya ang Bible is 100% Word of God. So this Word of God is not composed of the Word of God, but this is the Word of God. Ito po ay tinatawag po nating written Word of God. Si Kristo yung living Word of God, mga kapatid. Kaya salamat, meron tayong living Word, meron tayong written Word. And the center of the written Word is none other than the living Word of God. Kaya si Kristo, Diyos. Kuminsan yung mga nakakalason na doktrina ay sinasabi nila si Kristo hindi Diyos. Tingnan nyo po yung Psalms, John chapter 1. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Yung word yan na capital W ay hindi po yan written word. Yan ay living word. And the Word was with God, and the Word was God. Sa ibang translation, yung the Word was God po dyan, dinudugtungan nila ng letter A yan. And the Word was a God. Yung capital letter G, ginamit nila dun small letter G. A God. Kaya makikita natin yung maling aral kung totoong Kristo yung ipinapangaral o hindi. Sabi ng verse 2, the same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Ang John chapter 1, yung buong chapter, nagpapakita na si Kristo po ay Diyos. Mga kapatid, in Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness. Siya po yung light in darkness, that shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Verse 8, He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, si Kristo, which lighteth every man that cometh into the world. Verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the only begotten of the Father, full of grace and truth. Alam nyo mga kapatid, lalo na sa kaligtasan, actually, yung sinasabi nilang pagtanggap, resulta na lang yung sa tao yung tumanggap ka sa Panginoon Pero hindi dahil tumanggap ka sa Panginoon, naligtas ka, hindi. Merong naunang tumanggap at tinanggap ka before the foundation of the world. Yun pong sabi po ng Biblia. Ephesians chapter 1 verse 4. Ephesians chapter 1 verse 4. Lagi po natin binabanggit po ito, Ephesians 1:4. According as He hath chosen us in Him. Tayo ba ang unang pumili sa Diyos? O Diyos ang unang pumili sa atin? Diyos ang unang
pumili. Ngayon, pinili tayo ng Diyos para maging tao. Yung buong pagkatao natin, hindi natin hiningi sa Diyos na tayo ay maging kabayo, maging kalabaw, maging kambing, o maging aso. Yung pagkapili sa atin ay pagiging tao. We are God's masterpiece, mga kapatid. So before the foundation of the world, wala pa pong bagay na siyang ginawa ang Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. We are already chosen as in Christ. So ang Diyos pala ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas, sapagkat alam ng Diyos kapag ginawa niya ang tao talaga ay mahuhulog sa pagkakasala, sa kasalanan, mga kapatid. Kaya before the foundation of the world, verse 5, having predestinated us, tayo ay tinagda, tayo ay tinalaga na maging anak ng Diyos, adoption of the children by Jesus Christ to Himself. Naging plano ba natin na tayo maging anak ng Diyos? Hindi. Verse 5, everybody read, having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Sinong may kalooban? Ang Diyos, di po ba? Kalooban ng Panginoon before the foundation of the world na tayo ay anak ng Diyos, hindi tayo anak ng Diablo. Magkaibang family po yun. Yung tayo ay, ang Diyos ang nagplano, hindi natin diniktahan ng Diyos na, Panginoon, iligtas mo rin si ganito. Hindi. May plano na nangyari before the foundation of the world. Ewan ko ba kung bakit hindi kayang tanggapin ng iba ito. Siguro, hindi pa dumating yung panahon ng kanilang pangunawa para maunawaan nila yung napakagandang pangako na ito ng Diyos. Bakit ka pinili? Bakit ka itinalaga? Verse 6. Everybody read. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us, He made us accepted in the beloved. Bago tayo nag-accept sa Panginoon, tinanggap muna tayo ng Panginoon. Bago natin pinili ang Diyos, siya muna ang pumili sa atin. Hinanap ba natin ang Diyos? Nung si Adan ba ay nagkasala, hinanap niya ba ang Diyos? Sabi niya ng Diyos sa kanya where art thou, Adam? Di ba? Luke 19:10. Sabi ng Luke 19:10. Kaya hindi kalooban ng tao na lumapit ang tao sa Diyos para sa kanyang kaligtasan. Malapit na naman itong Kwaresma. Sinasabi na nila. Marami na namang nagpapapako dyan. Marami na naman nagbubuhat ng krus. Yung nagpapalatigo. O yung mga hindi pa napatawad ng kasalanan, sumama na kayo ron. Kaya nyo yon? Tapos barbed wire ang ipanghataw sa inyo. Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Hinanap ba natin ang Diyos? Sino ang unang naghanap? Diyos o tao? Ang Diyos. Paano mo hanapin ang Diyos? Sabi ng Diyos, nawawala ka nga Tama? Sinubukan yung nawala kayo na hindi nyo alam kung saan kayo patutungo? Lalo na yung mga nagbibiyahe. One time, punta kami ng Manila, dun sa Cubao. Ano ba yung street na nandun? May street na nandun nakalimutan ko lang yung street. Sabi ni Pastor Romel kay Pastor Manny, Pastor, saan ka na? Nandito kami sa street na ganito. Nandito na kami sa street na ganito Hindi, nandito ako. Nagtatalo sila sa loob ng cellphone. Yun pala, yung street na yun, dalawa. May street na papunta rito sa west side. Meron din dun sa east side. Nandun siya sa east side. Nandito kami sa west side. At tatawid ka pa dun sa,
sa overpass. Kaya natawa naman ako. Parehas kaming nawawala, pero the same street, nandun kami. Magkahati nga lang. Ang hati niya, kalsada. Ano bro? Merong right and left pala. Ano kaya kung sasabihin mo, nandito na kami sa langit? Nasaan ka? Nandito rin ako sa langit. Ano kaya kung ang langit ay hati? Merong left, merong right. Naku, delikado. Pero sabi ng Biblia, yung mga nasa kanan, nandun yung Panginoon. Yung mga nasa left, left talaga yan. Mga pinag-iwanan. Kaya minsan talagang nakakalito eh. Pag ikaw ay nawala, ibig sabihin, hindi mo alam ang kalsada. Hindi mo alam ang entrance, hindi mo alam ang exit. Pero hindi mo talaga, actually, ganun yung buhay natin. Na-confirm lang natin na meron tayong kaligtasan nung may nangaral na. Tama? Doon tayo nakakita ng ilaw ng kaligtasan ng Panginoon. Titus chapter 1. Titus chapter 1. Titus chapter 1 verse 2. In hope of eternal life, ang pag-asa ng buhay na walang hanggan, which God that cannot lie, na ang Diyos ay hindi nakapagsisinungaling, promise, past tense, before the world began. Sabi ng Biblia, before the world began, meron na palang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kailan natin na-confirm? Verse 3, but hath in due times, everybody read, but hath in due times manifested His word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Savior. Pero ito kasi ang ano nila, ang turo. Gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tumanggap ka ngayon. Ay, ganito. Sampalataya ka muna. Tapos saka ka magkakaroon pa lang ng buhay na walang hanggan. Tama ba yun? Hindi nauna yung pagsampalataya eh. Ang sabi ng Biblia, nauna yung eternal life. Tama? Kasi yung eternal life, nandun na promise before the world began. Nung narinig mo yung preaching ng salvation, na-confirm mo lang rito na kasama ka pala sa ayuda. May listahan ng Diyos. Sabi ng Luke 13, Luke chapter 10, sabi ng Biblia, rejoice because your names are written in heaven. Your names are written in the book of life. Ngayon, isusulat pa ba ng langit yung pangalan mo kapag tumanggap ka, saka magkaroon ng buhay na walang hanggan? Alam nyo, baliktad eh. Sabi ng Biblia, yung eternal life, nauna na. Na-confirm mo lang, manifested His word through preaching, sabi ng Biblia. Inihayag lang sa'yo yung panahon na ikaw ay tumanggap. Kaya ka tumanggap dahil meron tumanggap. Kaya mo pinili ang Diyos dahil Diyos ang unang pumili. Kaya mo inibig ang Diyos because sabi ng Biblia, we love Him because He first loved us. Hindi naman tayong unang umibig, mga kapatid eh. Diyos ang unang umibig. Baka mamaya, pagpunta nyo sa langit, sasabihin ng Panginoon, bakit kita papasukin? Hinanap kita, Panginoon eh. Tama ba yun? Mali. Sabi ng Biblia, Diyos ang unang naghanap. Alam nyo, minsan, yung katuruan ngayon baliktad. Pero sa Genesis chapter 3, binaliktad na ng kaaway yung yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ano ba yung bilin ng Diyos sa tao? Kay Adan at Eva. Ano yung bilin? Huwag kayong kumain ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pero dumating yung ahas. Dumating dumating si Satan. Dumating yung manunukso. Binaliktad niya yung katuruan. Anong sabi? Ay,
Talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo kakain dyan sa puno? Yung bunga ng puno na yan, ang bunga ng pagkakilala at masama. Alam nyo, kapag kumain kayo nito, yung bunga nito, magiging Diyos kayo. Ang tao, pangarap niyang maging Diyos. Pangarap niyang maging mataas. Sabi nga nung babae, oo nga, ano? Ano kayang lasa nito? Makatikim nga. Masarap kaya yung mansanas na ito? Oh, hindi ho mansanas yun. Tignan niyo yung aral, sinasabi ng history ay mansanas. Di ba binaliktad nila? Pero sinasabi ng Biblia, kapag kumain kayo nun, mamamatay ka. Pero yung kamatayan na tinutukoy nun ay kamatayang espiritual. Kaya, Genesis chapter 3 pa lang mga kapatid, twisted na yung salita ng Diyos hanggang ngayon. Kaya sinasabi nila ngayon, yung salvation ka. Yung salvation, believe ka muna para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Ang sinasabi ng Biblia, Acts 13:48, tingnan niyo po yun, malinaw po ron. Acts 13:48. Acts 13:48. Everybody read. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, as many as were ordained to eternal life, believe. Tignan nyo po, nauna, as many as were ordained. Ang nagsisampalataya ang lahat ng itinalaga sa buhay na walang hanggan, ang mga itinalaga sa buhay na walang hanggan, sabi ng Biblia, palataya. Yun po yung sabi ng Word of God, mga batid. Tignan nyo ng maigi. Those who were ordained to eternal life believe. Ito po yung John 1:12. As many as receiving, to them gave He power to become the sons of God. Sabi po ng Biblia, anong katuloy? Sa John 1:12. Pakibasa nga po yan. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His. Bakit sila nagbi-believe? Meron bang foundation ng believe? Meron. They believe because they were ordained to eternal life. Hindi ka basta sasampalataya sa sarili mong pananampalataya, kaya ka sumampalataya because you were ordained to eternal life. Kaya as many as, ginamit yung but as many as receive. Pero yung word na receive, mas nauna ang Panginoon na nag-receive sa atin. Yung receiving, nakaangkla before the foundation of the world, kaya tayo ni-receive. Why? Because Christ is the author and the finisher of our faith. Christ is the anchor. Siya yung anchor ng buhay po natin, kaya we are anchored before the foundation of the world. Tayo po inangkla ng Panginoon before the foundation of the world. Alam niyo yung barko? Yung barko na nakaangkla kahit anong alon, bagyo, yung lakas ng ng tubig, ragasan ng tubig sa dagat, hindi siya aalis doon. Bakit? Sapagkat nakaangkla siya. Gayon din sa buhay po natin. Ang Diyos inangkla niya tayo before the foundation of the world. Kaya kahit anong pagkakasala natin, anong mga pagkukulang natin, anong mga pagkakamali natin, once na meron kang pag-asa ng buhay na walang hanggan, hindi mawawala ang iyong kaligtasan. Bakit? Sabi ng Biblia sa Romans 8, there is no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kaya mag-ingat tayo sa mga predatory na tinatawag nating poison doctrine.
Ang rules ng kaligtasan, always nauuna ang kamay ng Diyos. Hindi ho kamay ng tao. Binaliktad nila ganito. Yung kanan, ginawa nilang kaliwa. Kaya kuminsan, kapag nag-present ang mga nagsosoul winning, ginagamit na yung realize that you are a sinner, repent, and receive Christ as your personal Savior. Tapos tatanggap yung tao, sasabihin nila, okay, meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ganun. Ang realization, ang repentance, ang receiving is the result of our salvation. It is not the requirement. Dapat nga yung realize, repent, and receive, dapat makita nga sa buhay natin yun, sa practical na pamumuhay. Nagpapatunay na ikaw ay ligtas, yun po ay bunga ng kaligtasan. Hindi requirement ng kaligtasan po yun. Result po yun. Sapagkat ang biyaya ay grace ng Panginoon. For by grace are ye saved through faith. Faith is not of works. Ano ba ang receiving? Works. Ano ba ang accepted? Works. Ano ba ang believing? Works. Ano ba ang realization? Works. Not of yourselves. Kaya ka nag-accept, believe, confess because of the power of the Holy Spirit, the conviction of the Holy Spirit sa buhay mo. Binuksan ng Diyos ang puso mo para bigyan ka ng unawa, bigyan ka ng bagong puso, babaklasin niya yung pusong bato, lagyan ng puso na mayroong pagkakilala. Jeremiah 24 verse 7. Okay, number 4. Number 4, mga kapatid, na dapat po nating iwasan, sabi ni Pablo, balik tayo sa Romans 16. Romans 16, 17, 18. Verse 17, everybody read, I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. May mga aral contrary to the doctrine. Avoid them. Mga aral na laban na inyong napag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila, sabi po ng Biblia. Ano pa ang mga bagay na ito? Number 4 is predatory behavior. Mapang-abusong pag-uugali. Ang pastor, wala pong dapat mapang-abusong pag-uugali. Pero ito po yung mga palatandaan nila na sila po ay mayroong mapang-abusong pag-uugali. Biruin mo, malilate ka sa church, sasampaling ka. Hindi ka makapagbigay, sasampaling ka. Pag ikaw ay nagbigay ng malaki, i-announce pangalan mo. Salamat tayo kay ganito sapagkat nagbigay siya ng malaki para sa gawain. Pero ang sinasabi ng Biblia, yung rules ng Word of God, alam niyo kung ano? Kung ano ang binigay ng kanan, hindi na dapat makita ng kaliwa. Gusto niyo i-announce ko lahat ng offering niyo rito? Tapos bigyan ko kayo ng certificate. Ang pangit, di ba? Hindi na ho God glorifying yung ganun. Kaya nga, yung ating paglilingkod, kusa. Yung ating pagbibigay, kusa. Not by force, by faith. Kaya minsan dito manggagaling ang predatory behavior, mapang-abusong pag-uugali. Acts 20:29. Acts chapter 20:29. Acts chapter 20:29, sabi po ng Biblia, everybody read, for I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Sa Tagalog, aking kalastas, sa pag-alis ko, ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi magpapatawad sa kawan. Ang karakteristik ng mga lobo, gusto nilang lamunin lahat itong nasa loob ng kawan. Gusto nilang, pahirapan, Verse 30, also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. At magsisilitaw sa mga kasamahan
din ninyo ang mga taong mga pagsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ang mga alagad sa kanilang hulihan. Alam mo, minsan ang kalaban wala na sa labas. Sabi ni Pablo, yung kalaban nasa loob na. Ito yung mga maling aral, mga maling mga ngaral na mayroong predatory behavior. Sabi ni Pablo, ang tawag sa mga ito, grievous wolves enter in among you. Masakit, di ba? Abuse is not always just verbal. It can be sexual abuse, it can be financial abuse, or psychological abuse. Maraming klase ng pang-aabuso sa loob ng iglesia. Pero sabi ng Biblia, Paul warned about men drawing disciples after themselves, not Christ. Predatory pastors often use, ito yung gamit nila, fear, ginagamit nila yung takot. They use guilt or charisma to exploit vulnerable believers. Kaya nakakatakot, mga kapatid. 2 Timothy 3:6. They prey on women. 2 Timothy chapter 3 verse 6. Everybody read, for this sort are they which creep into houses and lead captive silly women, laden with sins, led away with divers lusts. Sapagkat sa mga ito, nang nangaggagapang sa mga bahay at binibiyag ang mga babaeng haling nalipos ng mga kasalanan, hinihila ng iba't ibang pita. Babaero tong pastor, ano? Predatory behavior, ang tawag po rito. Maraming mga kaso sa loob ng simbahan na ganito no gumagala. Nawa protektahan tayo ng Diyos sa mga ganitong mga aral. Ano po? Na okay lang sa kanila yung ganito. Ang tawag sa kanila ni Pablo ay predatory pastors. They often use fear. Ginagamit nila yung takot, yung guilt, to exploit vulnerable believers. They prey on women. Kadalasan, ang biktima nila, mga babae, mga immature, at yung mga sugatan. Kaya ang mga grace believer na tulad natin, the grace believer must stay alert. Wolves wear sheep's clothing and clergy collars. Talaga makita mo, banal yan. Sasabihin nila, magagawa ba nila ito na, yung taong ito na banal, magagawa niya ba ito sa'yo? Bakit hindi ba magkakasala yung nakabarong na yon? Para hindi niya magawa? Minsan, ang lakas ng hatak ng laman eh. Kaya most likely, mga pastors, bumabagsak yan sa mga babae. Kuminsan sa finances. Marami, mga batid. Kaya sabi ng Biblia, layuan nyo yung mga bagay na ito that causes divisions, sabi po ng Biblia. Number 5, pulpit control. Ito po yung isang sakit o mga bagay na dapat po nating layuan. They bind heavy burdens and lay them on men's shoulders, sabi po ng Biblia. Matthew 23 verse 4. Matthew 23 verse 4. Hindi ako natatakot na ipangaral sa inyo ito, mga kapatid, sapagkat darating ang panahon na mangyayari po ito. Alam nyo kung bakit? Kasi marami mga abusive pastors ngayon. Bibihira na lang ang nagpapastor ngayon na hindi humihingi ng sweldo. Marami yan. Kaya yung iba, matalino naman ako, doctorate naman ako, dapat bayaran nila yung aking serbisyo bilang pastor. Nakalimutan nila ang ministry ay tawag, pagkatawag ng Panginoon. Ang ministry po ay hindi po yan profession. It is a calling. Kaya itong mga tao na ito,
makikita natin yung kanilang gawa. Sabi ng Panginoon mismo sa kanila, "For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers." Oh, sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin, at ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao, datapwat ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. Nai-imagine nyo yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 23 verse 4, na ito, binubuhat niya yung isang bagay. Yung pastor demanding, "Brad, kapatid, dahil mayaman ka, magbigay ka ng ganito. Hindi ka pa nga nagtatites hindi ka pa nga nag-go-offering Oh. They demand people to do something na ipapasan nila yung bagay na ito. Kailangan na kasi namin ng ganito, ng ganyan. O magkano sa'yo? O mamaya kapag nagbigay ng malaki yan, pupurihin. They lay on them men's shoulders, para bagang ipapabuhat lang sa isang tao. Alam nyo yung yung bayanihan. Meron ba kayo nakitang naglipat ng bahay, pero yung may-ari lang ang nagbubuhat? Wala, di ba? Pero kahit hindi ka magtawag nung araw, kapag may bayanihan, pag alam na nalilipat ka ng bahay, lalapit na agad yung mga kapitbahay. Magtatampa na yan ng kawayan, ng poste, para iangkla dun sa silong ng bahay mo. Para kung saan mo mang nais, gusto mong ilagay yon sa gitna ng Bunton Bridge, dadali nila ron, bubuhatin nila. Pero makikita mo, walang reaksyon yung tao, hindi sila nanghihina kung ano. Bahala ko kung magpakape ka nung araw na yan o hindi. Wala. Pero ngayon, wala na Wala nang bububuhat. Ano yan? Kontrata? Awan, libre. Ay, pawaryamon, yan trabaho min. Bahala ka kaneme. Ilipat siyo, balim. Mukhang pera na yung mga tao ngayon. Di ba? Wala ka na makitang bayanihan na ganun Tama? Hindi gaya nung araw, baka kafe kalaman okay yun Oh. Party kape ba atu? Kayat mo. Wala na. Ngayon talaga, mapang-abusong pag-uugali na Gusto nila 700 daily, yun pala 480 daily. Grabe. Kaya minsan, abuse is not just always verbal. Kaya ito yung tinatawag na pulpit control. Many pulpits today are platform for performance. Kung kaya nyong tapatan yung aking sweldo ng 15,000 to 30,000 monthly, magpapastor ako sa inyo. Bibiruin mo, wala nang pastor yung simbahan, pero magdedemand siya ng malaking sweldo sa simbahan na wala namang kapera-pera. Ganyan na po yung ngayon, pulpit control. Many pulpits today are platform for performance, manipulation, or mind control. Sige, magbigay ka para i-bless ka ng Panginoon. Ayan yung mga nila. So these pastors, instead of equipping saints, they keep people dependent on them. Makikita mo yung pastor talagang, "Brad, wala kaming sayang mamaya punta ka rito Oh, bigay ka. Ikaw kapatid, magbigay ka ng ulam na ganito Ano kayang gagawin ko kaya sa inyo yun? Oh, Brother Vince, mamayang hapon, napunta ka ng bahay Bumili ka ng ganito. Bukas naman si Auntie Ray. Sa isang araw si Brother Dick, whole day Brad Ayaw ko na marunggay, Auntie. Gusto ko yung tupa. Namili pa, Di ba ang pangit nun? Magde-demand ka in the pulpit. Sasabihin mo, 1,000 daily, weekly. Itong sinasabi ko, nangyayari po ito sa iba. Hindi dapat ganito yung pattern natin sa ministry. Kaya nga sabi ni Paul kay Pablo endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ang true ministry teaches
believers to be established in fallen truth, not enslaved to personality. Dapat ang mga members, hindi po is enslaved yan, hindi po, anong tawag Tagalog na enslaved? Hindi po yan alipin. Ano kaya kung alipinin ko kayong lahat? Malabet kan pastor. Awanin nam. Oh. 'Di ba? Maraming pastor kasi na ganyan ngayon, nakatoka lahat. O ikaw naman na miyembro, takot ka na, baka pagalitan ka ni pastor. Baka bigyan ka ng 5 fingers pag hindi ka magbigay. O bigyan ko kayo ng alkansya, punuin nyo. Next April tapos na yan ha. O, di ba? Demanding. Yan ang tawag na pulpit control. O kapatid, yung tithes mo ha, matagal ka na nag-tithes, nakalista dito yan ha, yung income mo. O nasaan? Ang tawag dyan, pulpit control. Unti-unti nilang tinatakot, hindi naman ang tao. Subukan nyo kaya mag-attend sa ibang churches. Ganyan po ang practice na. Pera-pera na lang. Alam nyo mga kapatid, grace pastors preach Christ crucified, not themselves glorified. Tapos sa ipagyabang nung pastor sa ibang pastor, doon sa amin, nagbigay lang ng tablet ko, isang tao lang eh. Yung nagbigay ng barongko sa member to. Ang tawag din ay Obigayni. O Obigayni ni Doc ito. Bigay to ni congressman. Bigay ito ni mayor. Mga Obigayni. Talagang kapag sa mga kapastoran, kapag by meeting kami, ganun ang usapan eh. Kaya kung minsan kukuha ko ng cotton buds, lagyan ko yan eh. Pati ilong ko kung pwede eh. Tapos nakabarong ka dun, grabe. Tapos sasabihin, magkano offering nyo nung last week? Ganyan ang usapan eh, 1.5. Dapat i-demand nyo yung mga members nyo na magbigay. Pambira, 100 pesos pa lang every Sunday. Hindi ka mabubuhay dyan kapag ganyan ng offering. So, ganun na yung usapan. Pulpit control. Number 6. Ito yung usapan. Number 6, profit-minded motives. Sinasabi nyo, kapatid, taasan mo naman ang inyong pananampalataya. Taasan mo naman ang inyong tithes and offering. Na-stagnant na ang iyong pagbibigay. O, di ba? Ganun. O, nandito yung mga sobre. Nandito yung mga pangalan nyo, punuin nyo yan. Tithes, offering, commitment, love gift, sahod ng pastor, bisikleta ng pastor, motor ng pastor, 4 wheels ng pastor. O, di ba? Ang daming klase ng giving. Sabi ni tatay na to, hindi pa ako miyembro, may pangalan na ako dyan. Ano ba naman yan? Miyembro ako dun sa kabila, nag-attend lang ako ng 3 weeks dito, may pangalan na ako. Di wow, malabet na kun. Walk out siya eh. Not-issued sa giving. Bakit? Profit-minded motive. Wala na halos yung word of God doon. Puro giving na. Hindi naman tayo against sa giving. Ang sinasabi natin dito, magbigay ka kung gusto mo. Pero yung purupurihin ka ng tao, hindi na. O hindi ka naman pipilitin eh. Bakit pinilit ka ba na pumasok dito ngayong Sunday? Kusa, di ba? O. Bakit? Pag-ibig mo sa Diyos. Tayo kapag nagbigay tayo, number 1, to glorify God. To thank God. To give God an honor. To give God praise and honor and worship. Thanksgiving natin sa Diyos yan eh. Ngayon, bahala ka kung magkano yan. Wala namang sapilitan yan. Kahit hindi ka nga magbigay ngayon, okay lang. Pero, iba itong profit-minded motive nila. Talagang nakaangkla, kahit yung isasaing ng umaga hanggang hapon. Yung isang buwan, sa kanila, nakakalendaryo. 1 Timothy 6:5. 1
1 Timothy chapter 6 verse 5. Perverse disputings of men of corrupt na daw, nakurap na. Nakukurap na yung utak. Men of corrupt minds, destitute of the truth. Ang pag-iisip at salat sa katotohanan. Destitute, napaka-desperado na para magka-income. Supposing that gain is godliness, na akala nila yung pagpapastor ay pakipakinabang. Magkaroon ng gain. From such, sabi ng Biblia, withdraw thyself, na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Nang akala nilang pagpapastor ay pagpapayaman. Kasi sa iba, kapag pastor, kapag wala kang four wheels, mahinang pananampalataya mo. Yun ang tingin ng iba. Kaya yung ibang pastor, talagang kahit anong hirap nila, talagang magkaroon ng four wheels. Verse 6, but godliness with contentment is great gain. Abusive leaders often use ministry to build wealth and power, not edify the body. Mayaman nga sila sa material things, pero yung mga laman ng isip ng mga miyembro, ampaw. Walang alam sa salita ng Diyos. Dinadala lang sila sa camping, dinadala lang sila sa outing, dinadala lang siya sa mga kasiyahan. Pero yung kanilang puso, yung kanilang isipan ay ligaw. Wala silang paglago sa salita ng Diyos. They turn the church, itong masakit, they turn the church into a business using manipulative fundraising, mandatory tithes, and prosperity lies. Kaya nga yung pagbibigay natin dito ay hindi po mandatory. May lumapit kay Mga Luton. Alam niyo si Mga Luton, yung vlogger? Sabi nung pumunta sa kanya, "Sir, pupunta kami rito, magbibigay kami ng pera sa mga pangit." "Ay, wala nang pangit dito sa lugar namin." "Ay, hindi sir, sino ba yung nakasama diyan sa listahan?" "Ay sir, number 1 ka rito, bibigyan ka ng 5,000 kung pangit ka eh." Hindi ko matanggap yan. Dahil hindi naman ako pangit. Pero may pangalan siya dun. Dahil pangit ka sir, meron kang 5,000. Okay na sana, no? Ayaw niya tanggapin kasi ayaw niya tanggapin na pangit siya. "Hindi sir, pag ayaw mong tanggapin itong pera, mandatory ko kasi ito eh. Ikukulong kayo kapag hindi mo ito tatanggapin." Sabi ko, dito ka pumunta, maraming pangit dito. Ubus yung pera mo. Alam niyo mga batid, yung profit-minded motives, hindi natin ginagawa na nagpa-fundraising tayo sa simbahan, hingi tayo ng tulong, iiyak tayo dito, iiyak tayo ng ganyan. Akala mo kung maraming mga drama. Kaya minsan, hindi ko na lang ina-announce yan eh. Pero salamat sa Diyos, minsan talagang yung blessing ng Panginoon, kusa. Kung minsan ravens yung ginagamit ng Diyos eh. Kaya minsan itong profit-minded motives sa iba, may sinasabi ang Panginoon eh. Sa Acts 20, o Romans 16:18. Romans 16:18. Romans chapter 16 verse 18. Pakibasa nga po yan ng malakas. Ready now, read. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own. Hindi ko sinisiraan yung mga kapwa kong pastor. Naniniwala ko, marami pa ring pastor ang matitino.
Hindi ko man pwedeng ikumpara yung sarili ko sa iba. Pero marami pa rin mga pastor na tumatayo ng ganitong prinsipyo. Sabi ng Biblia, for they that are such serve not the Lord Jesus Christ. Yung ginagawa kasi nila, hindi na paglilingkod sa Diyos. Alam niyo kung ano? Personal profit, personal interest, personal gain. Nakuha niyo, mga kapatid. Kasi yun ang sinasabi ni Pablo eh. Si Pablo, hindi niya rin sinisiraan yung mga kapwa niya. Sinasabi niya lang yung mga bagay nito para makita ng mga miyembro. Para baka yung mga miyembro ay mabulag. They serve not the Lord Jesus Christ but their own belly, and by good words. Bitbit nila yung mga magagandang salita and fairy speeches. Meron silang mga maiinam na talumpati. Why? They deceive the hearts of the... Lalo na kung alam mo na ang kahinaan mo ay para sa Panginoon at marami kang material things, lalapit sa inyo yan. Kapatid, baka pwede naman. Pinagpala ka naman ng Panginoon eh. Baka pwede naman magbigay ka ngayon kasi walang-wala kami. Kung wala ka mang maibigay, utang na lang, kahit bigyan mo na lang ng interest. Dahil ikaw naman ay maawain, mahabagin, ikaw naman na uto-uto at inuuto ka with fair speeches and good words, flowery words. At yung puso mo ay naakma na nakuha nila yung puso mo at gagamitin naman sa Panginoon. Ikaw naman na itong angat, huwag niyang baliktarin ha. Nagbigay ka naman. Nagpaisip si Sister Jo. Bigyan mo ko, Sister Jo. Dahil ikaw naman angat. Umaangat ka sa buhay, naawa ka, sige na. Pero talagang pumapalakpak na yung tenga. Yun pala, hindi na magbabayad ng utang. Utang na loob. Utang sa labas. Ganito yung kanilang kaisipan. Tapos pagsisingilin mo, ngiting aso. Kaya takot ako mangutang eh. Kaya sabi ng Biblia, hindi daw ganito. Personal interest lang yung kanilang Alam niyo mga kapatid, greedy pastors are not shepherds but hirelings. Sabi ng John chapter 10 verse 12 to 13. Basahin nga natin ulit yun. John chapter 10. John chapter 10 verse 12 to 13. But he that is an hireling and not the shepherd, whose on the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep and fleet, and the wolf catcheth them, and scattered the sheep. Dahil nautangan niya na lahat yung mga miyembro, dumating yung problema, merong wolf, iniwan yung mga miyembro, bahala na sila dyan. Inakuha ko naman na yung akin eh. Verse 13, the hireling fleet, because he is an hireling, siya ay bayaran, and careth not for hindi talaga siya concerned sa mga tupa. Concern lang siya doon sa mga gatas ng mga tupa. Kaya minsan yung mga tupa, ginagatasan lang. Yun ang masakit. Last mga kapatid, Pauline pattern ignored. They ignored the pattern of Paul. 1 Corinthians 4:16. Dito na po tayo magtatapos. 1 Corinthians 4:16. 1 Corinthians chapter 4 verse 16, everybody read. Wherefore I beseech you, be ye of followers of me. Yung sumunod sa tao,
Hindi naman masama, sabi ni Paul, be a followers of me. As long as I follow Christ. Sabi ng verse 17, 1 Corinthians 4:17, everybody read. For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ, as I teach everywhere in every church. Nandito yung pattern. Nandito yung Tagalog ng pattern na? Sa Tagalog? Nandito yung tamang direksyon na dapat yung tahakin. Nandito si Timotheus na nagtuturo sa iyo. He is my beloved son. Ito yung anak ko sa pananampalataya. O, diretsahan na natin. Faithful in the Lord. Kaya niyang bumalanse ng hirap at saka yung hirap ng buhay at saka kasaganaan ng buhay. Nandyan siya magtuturo sa inyo. Kagaya niyang sabi niya, kagaya niyang pagsunod niya sa akin o tagatulad sa akin, sabi ng Biblia. Abuse flourishes when the pattern of sound doctrine is ignored. Alam nyo, kapag tama ang turo ng simbahan, maganda ang usad ng simbahan. Walang gulo, lalo sa finances, lalo sa leadership. Walang pwedeng mag-aagaw ng leadership. Bakit? Maayos ang katuruan eh. Bakit? Walang scammer eh. Paul is our pattern for this dispensation. In this grace, pag sinabi nating dispensation of grace, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Yung salitang dispensation, pagkakasunod-sunod. Kasi God is the God of order. Kaya sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 13 ba yun? May binabanggit po ang Biblia patungkol po sa simbahan. Lalo na sa aral, binabanggit sa yung pattern na ito ng katuruan, nasa loob ng church, walang pastora, walang nangangaral na babae, kahit matalino pa yan. 1 Corinthians 14:6. Now, brethren, if I come unto you, sabi ni Pablo sa kanya, speaking with tongues, what shall I profit you except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine? Di ba? Ibig sabihin, malaga yung aral na dapat nilang sundan. Verse 25, 1 Corinthians 14:25. And thus are the secrets of his heart made manifest. And so falling down on his face, we will worship God. Report that God is in you of a truth. Yung kanilang pagsamba, yung kanilang paglilingkod sa Diyos ay sa katotohanan. Sabi ng John 4:24, we worship God in spirit and in truth. Yung iba, worship na lang. Wala nang spirit. Tulog lahat. Wala na rin sa katotohanan. Verse 26, how is it then, brethren? When you come together, every one of you hath a doctrine. Mahalaga ang psalm, yung pag-aawitan natin. Psalm, doctrine, tongue. Yung tongue dito ay knowledge, language. Revelation. Wala na tayong extra revelation because the word of God is complete. Merong interpretation, right interpretation. Let all things be done unto
Edifying, gawin niyo ang lahat ng mga bagay na ikatitibay, hindi ikakabagsak. Ano pa? 33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of 34. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. Sa ibang pinanggalingan natin, accepted na ito. Yung women preachers. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for a woman to speak in the churches. Verse 40, let all things be done decently and in order. Kaya ang right division is a safeguard against religious tyranny. If a pastor does not follow the gospel, he is not leading the body of Christ, he is misleading it. So itong pulpit, the pulpit was meant to preach Christ. Itong pulpit na ito, ginagamit ito sa para ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, hindi para kontrolin kayo in your finances, o i-control kayo sa inyong Christian life, but the purpose, mga batid, is to feed the flock of God. Kaya in this dispensation of grace, God calls pastor to be ministers of truth, not masters of people. Hindi kami master. Hindi kami Panginoon. Mga kabatid. Kaya, beware, be wise, be grounded in the doctrine of grace. Sabi ni Paul, test every teaching by Paul's gospel. Romans 16:25. Separate from controlling, manipulative ministers. Find leaders who ministers grace, sound doctrine, and liberty. Protect others from spiritual abuse by exposing false shepherd. Ito yung ginagawa po natin ngayon. In-expose natin yung ginagawa nila. Yung mga false teachers na ito, mga false leaders na ito, mga false apostles na ito, mga batid. Bakit? Because we wanted you to protect from spiritual abuse. 7 things. Beware from the abusive pastors. Number 1, perverted authority. Yung kanilang pang-aabuso sa kapangyarihan. Number 2, yung kanilang puff up pride. Yung kanilang pagiging mapagpalalo, mapagmataas. Number 3, beware of their poison doctrine, mga nakakalason na aral. Number 4, their predatory behavior. Mga yung pag-uugali nila na demanding. Number 5, pulpit control. They bind heavy burdens and lay them on men's shoulders. Number 6, they beware for their profit-minded motives. Minsan ito yung kanilang ginagawa, puro picturan sa ministry. Number 7, para ikalakal nila yung larawan sa ibang supporters nila. Matutuloy naman ang gawain ng Diyos nang walang ganyan. Number 7, Pauline pattern ignored. Kaya, mga kapatid, let's protect others from spiritual abuse by exposing false shepherd. Nawa, naging blessing po sa atin ang salita ng Diyos at nawa pinagpala po tayo. Magandang umaga po.